Importante sa bawat araw, sa mga magulang, sa mga anak, especially sa mga solo parents, na kahit ang dami-dami nating alalahanin, ang dami-dami nating takot, ang dami-dami nating problema na iniisip, inuunang solusyonan, maglaan tayo ng oras para lumapit sa Panginoon, magpasalamat, humingi ng gabay, ng proteksyon para sa buong pamilya, humingi ng solusyon sa mga problemang hindi natin kayang i-handle o i-control. Hindi nakakahiya na manikluhod sa Panginoon, humingi ng tawad sa Panginoon, lumapit sa Panginoon, makipag-usap sa Panginoon, kasi tatay natin siya. And yes, hindi tayo perpekto, makasalanan tayo, pero ganun tayo kamahal ng Diyos. Tinanggap tayo ng Diyos at tinubos tayo ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ng anak niyang si Jesus, at dapat mo yung malaman. Para siguro sa iba, nakakatawang maging Kristiyano, pero aminin natin, hindi naman natin kayang solusyonan lahat ng problema. Hindi naman natin kayang isolve lahat ng gusto nating isolve. Hindi naman natin kayang protektahan lahat ng mga mahal natin sa buhay, maging ang ating sarili. At hindi naman natin kayang isave maging ang ating sarili. Walang ibang makakagawa niyan kundi ang Diyos. God control everything. You must surrender all. Your burdens, yung fears mo, yung takot mo, yung plano mo sa future mo, plano mo sa future ng mga anak mo. Kasi God is in control. You must have to believe, you must have to trust. Kasi kung yung bugtong na anak niya, ibinigay niya para lang isave ka, para lang tubusin ka sa mga kasalanan mo, sa mga imperfectionist mo, ganun tayo kamahal ng Diyos. Ang hinihingi lang naman ng Ama natin, ng Panginoon natin, yung maalala natin siya, yung makapaglaan tayo ng oras sa Kanya. Oo, marami tayong mga priorities sa buhay. Oo, marami tayong dapat unahin. Oo, andyan na yung bills, yung due date. Pero mauubos lang yung lakas mo. Ilang beses sinabi ng Diyos sa Bible, do not worry. Do not worry, do not worry. Bakit? Kasi nakikita ng Diyos lahat ng pagdadaanan mo. Hindi pa nangyayari, alam ng Diyos at kasama mo ang Diyos. Sa bawat laban ng buhay mo, kailangan mo lang siyang i-priority din, hindi lang paminsan-minsan. Isipin mo na lang yung best friend mo, anak, kaibigan, kapatid, asawa na matagal na hindi kinumusta. Pero isang tawag mo lang, isang hingi mo lang ng tulong, nakaback up agad sa'yo. Nakakalungkot lang yung realidad ng buhay na naaalala lang natin yung mga taong ito kapag gipit na tayo, kapag walang-wala na tayo. Parang si Lord, naaalala mo lang kapag nanghihina ka na, kapag hindi mo na kaya. At masakit yun. Masakit yun. Aminin mo. Kasi 'di ba naranasan mo rin sa mga taong mahal mo na naaalala ka lang kapag may kailangan, na mahalaga ka lang at importante ka lang, pamilya ka lang pag may kailangan, kapag may pera, kapag sagana. Pero si Lord, meron o wala ka, inaalala ka eh. Binabantayan ka, pinoprotektahan ka sa abot ng kanyang makakaya. Kailangan mo lang lumapit, kailangan mo lang mag-repent.